Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper once again. Nandito tayo sa Makilala, North Cotabato. Pinukuha tayo from Malaybalay sa ka-brother natin, si Sir Nyong Treasure.com. So, itong area niya is naka kural. Ilang hectares to, sir? More or less one. More than 1 hectare. Okay. So, diretso na tayo sa marker kasi nare-remap na natin to. Then, maraming nakikita natin na dig site dito. Kasi ang history ng lugar, doon banda, andyan ang laging road, yung daanan dati sa laging. So, may daanan talaga. Then, historically, almost 300 Japanese soldiers ang nagstay dito. Mga ilang buwan din, for almost 6 months. So, ibig sabihin, preparado ang site. Then, ang lugar na to sa Makilala ay marami na talagang naka-retrieve ng items. Marami na naka-hits, in short. Okay? So, that is why isa itong area na very positive pagdating ng exploration. So, dyan tayo magbase. Una-una sa history, then ang mga given na marker na iniwan ng mga Japanese soldiers. Okay. So, itong nakita natin una, isa itong fulcrum point natin. Okay, ito siya. So, kung makita natin, itong bato na to, in close, sa Bisaya pa, gipaslak lang, no? Yan. Makikita yan. Then ito hole, dati-rati may ano to, may parang maliit na stone Buddha dito. Okay. So para siyang human face. Ito siya, may cutting to, 'yon. Malalim to. So letter C. Okay. So dito naman na angle. Yan. Yan. Tingnan natin may yan. Okay. So pagtatayo ako dito, yan. Tapos magkukumpas tayo. Makita natin dun sa due west or code 7 ay isang malapad na bato, platform. So ito siya sa east side, ito siya. Okay, punta muna tayo doon sa kabilang bato na malaki. So may trench ito dito. Ito siya. Okay, alam natin. Ito yung pinakamalaking bato dito sa area. Na parang pawikan na forma, ito yung ulo niya. So facing east siya. Ito, kung pansinin natin, itong cutting na to, original talaga to. Hindi ito sinisira. Okay. So pointing siya doon sa target natin. So pag kukumpas tayo dito, due east, yan ang dig site. So coordinated yon ang human face figure dyan sa bato. Yan. East to west alignment. So ngayon, itong malaking pagong, nag-point dito sa malaki-laking load din. Okay. So, hinukay na nila to, then more than 20 feet na. Okay. Sa 15 feet may very relevant cross marker, then may mga marker pa tayo ipakita. So ito yung setup nila, yon. Ayan, ito yung tinatawag na improvised na bilikan. Yan, i-switch mo lang to dito, tapos ikot-ikot parang wins. Okay. Yan siya. Okay? Kadina din may switch. Din dinamo. So mapadali ang trabaho. So ito yung hukay. Nilagyan muna ng barrier. So pinahukay na ni Sir Nyong Treasure dahil sa natutunan niya sa YouTube. Kaya believe ako. Yung mga viewers natin na mahilig sa exploration, then pag i-apply nyo lang, then pag pari-pariha yung marker, ma-apply din sa site nyo. Kaya ito, na-amaze ako, nakukuha niya talaga ang sentro ng dig site. Marami pa siyang hinukay na sakto ang dig site. So ito lang, so ibig sabihin, pag tatayo ka dito, yan, lalo na ngayong hapon, dyan ang anino natin sa San Ansiado, tatamaan yung dig site. Din ang bato na to, na big boulder marker, ay hindi na move talaga. Kasi dati lasang bato dito eh. Malaki yan, lalo. Pailalim pa, no? Kaya yan, tinignan kanto, pailalim pa to. Nakita ko. Oh. Aro doon.
May bato pa, may arroyo pa. So, dyan ang dig site. Ayan na, ang resulta. Ito mga nakuha. Ito, tingnan muna natin. Ito yung tinatawag natin na ano eh. Slice rock. Ibuak lang. Oh. Ayan, may apat na dot. Then, Diamond yan, diamond. almost diamond shape siya. Okay. Binasag na. Ayan. Binasag fishing. Ayan oh. Sa ilalim. Okay. Mabigat. May red, Okay. red pa, red. Ay, ang red. Oh, ito pala ang red. Sinter. Yan center. Center shaft. Ito siya. Balas, may balas pa, balas. Ito yung red. Sa gitna pa rin ito nakukuha. Yan. So parang ang formation ng red na to ay parang formation ng ganito. Kunan mo dito red phantom. Yan. Halos kaparehan ang formation ng PBM. Yan. So nag-iisa to sa ilalim na red. Ang kulay. Ito. Then sa 15 feet to 20 balas na. Buhangin. Buhangin na ito ng mga ano, layering. Then may mga circular stone ito. Then itong ipakita natin ang pinaka-astig na marker. Sapatos, no? Ito sapatos. Siya. Diba, Siro? Diyan nakuha. Kaya sir. Pili ka lang dyan lang. Iyang para sapatos. Lip, sapatos, lip. Then, pansin natin, dito ang cross. Yan siya. Yan. Ito yung cross niya. Okay, sukat, Black Phantom. May isa pa siyang plancha. Oh, Plancha sa gilid. plancha. Di, ang cross, ang height ng cross. Yan, gilid, kanan. 7, kabila. Yan, 10 by 7. So, cross figure siya, na talagang kasya yung daliri mo, yan oh. So 15 feet to nakukuha. Yan. Okay. Ang dalawa sa likod siya. Plancha. Ito parang may XO siya dito. Oh, yan. Makita lang. Okay, yan. Okay. Yung plancha. Ito parang plancha. Diyan pa rin to. Okay? 5 feet. Sa 5 feet ito, no? 5 feet to 8. Ito 8 feet. Yan. Liman piece, 8. Oh. Marami talagang marker dito na maganda. Ito pa, oh. 8 feet. Ayan. So 8 feet to. 5 feet. Okay? So ito na ngayon ang mga marker natin. So at least nakikita natin na very legitimate ang marker. Hindi to natural na pagka-okay, talagang man-made siya. Actually ang bato parang letter D siya dyan, oh. Tingnan sa top. Ayan. Ayan. Then talagang man-made ang pagka-ukit ng cross. Sa iba dyan, pwede X, o ganyan. Pero mahaba siya. Mas pabor siya sa cross marker na naka-ukit. Okay? So yan, buddies, ang very relevant marker. Basta tama ang dig site, may tatamaan kang mga Box type. HTM or hidden trail marker. Okay. Box type. Marami. Ano pa? Saan pa yung ibang marker? Ito. Yan. Yan Uy, pa ito nakuha. ilalim. Yung malaki. Yan, may letter T. Yung malaki. Ito, Pointing down. may hole. Ganon siya. 7 feet. 7 feet. Yan. 7 feet ito. Flat ito sa ilalim. Yan. May mata, no? May mata, isa. Ito siya matulis. Pointing down to. Diyan sa gitna. Okay? Mabigat, sir. Diretso tayo sa creek. Okay na yun? Matching. Unggoy, no? Okay, marami pang marker. So, okay na yun. Ang mga relevant markers. So, dito. Yan. Bawa yung monkey, parang ginatamaan. Yan, no? Dito siya. Coordinate marker na to. Paa. Ay, Parang kumbat yan, marami pa. Kumbat yun. So pointing pa rin siya papunta doon sa dig site natin. So mangyari nito 315 degrees tatamaan yung malaking load, yung hinuhukay galing dito. Din sa kabila naman, S-twist alignment sa tinatayuan ko, mayroong matching or monkey marker or maliit na gorilla. Hindi mapansin. Hindi mapansin. Gilid yun. Dito, pansinin natin to. Okay. Smiling gorilla. Yan. Dito ka siguro. Dito may durian siya. May durian ang video. May Kunin durian. siya. Tabok siya, tabok.
Klaro na, ayan. Klaro? Okay, ito yun. Ito yun. Pilit, katawa, no? Ito yung mata niya. Tapos may bibig pagkaukit. Matawa. Oo, tumatawa. Pinaslide lang May siya sa tainga pa, gilid may ba? tainga. Mayroon pang tainga. So, natutuwa siya kasi palaging nahuhulog ang mga bunga ng durian dito. Puno kasi ito ng durian, no? Palaging may durian natatama sa kanya. So, anyway, buddies, isa itong very ribbon pa rin. Nilagay siya sa gitna ng creek. Sunod-sunod itong mga bato. So, matibay ito, hindi siya na-move talaga. Okay? So, yun ang pagka-plaster ng mga surface trail marker dito. May item pa, may item pa. May sikreto pa sa item sa harap niya. Medyo maliit pero good na yun. Okay. So, ito si matching. Yan. So, andyan lang sa tapat niya. Target niyan. Okay. Papunta tayo dito. Kabila naman. Yung X. So, from matching. Okay, another target niya sa 120 degrees. Ito. Mayroong X dito nakaukit. Ayan. X-spot. Ito siya. So, ginawa tong parang bahagdan. Klaro lang X, no? Okay. Okay, ayan siya. May pointer. Ito, cutting talaga to. So, isang cutting na to, ito, na arrow way, papunta dun sa hinuhukay. West-west alignment. Yan. Doon. Okay? Tapos itong bato na to, pinahagdan-hagdan to nila, plastar. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. So, kahit medyo nag-erode ang lupa, siya nanatili kasi malaki. Yan, flat stone. Pangalawa, din pangatlo. Din diretso dito sa X. Dalawa yan sa baba. So, ito na yung X din, okay din. Lubog na noon. Okay? So, ito yung mga coordinates. So, maganda ang STM. Ang mga surface trail marker. Okay? So, yan ang pinaka malaking big boulder marker. So, yan ang basis natin. So, facing east, may tatargetin na actually, didiretso ka doon mga 500 meters. Mayroong old bamboo. Ito yung na bamboo. Japanese bamboo. Green siya pero maliit. Okay? So, yun buddies, ito yung creek. Mahina lang. Pag masyadong tag-init, mawala ang tubig. So, pag maulan-ulan, may tubig siya. So, ganito, mga flat stone. Another flat stone to. Maganda ba cutting to eh. Parang malaking pagong. Natabunan, magod, natabunan. Oh, natabunan na lang. So, ito yung unang hukay nila na nasa pool ang dig site. Okay, diretso tayo. Sa taas na. So, galing dito sa dig site, ito, 100 meters. Tatarget tayo ng due east. Yan. So, nakalinya doon, kawayan. 500 meters. Pero 100 meters may pinahukay. Diretso tayo doon. May ano pa pala dito, no? Sir, yung uling. Nakuha 3 sako. After ng cross. Yan. Klaro ang cross, oh. After ng cross, may 3 sako na uling. Uling siya. Din kinuha mga 3 sako. Bago nag-change ang layer. Then may cross marker. So direct under yan. Pag ganyan. Diretso na tayo, US. Ito na. Yan. Diretso dito. Maraming dito, gumahan plantation. Okay, ito ng dig site natin na pinahukay. Yan. So, ito siya. Pagtatayo tayo dito, yung unang hukay is due west. So, mga 100 meters ang
tinatawag natin na distance. So ngayon, pinatrends natin to kasi may coordinate din to dyan na dalawang bato. 2 to 5 degrees. Yan sa may puno. Pero di masyado makita. Direct dito. So dito sila intersect ang dalawang marker. Maraming uling. Oh. Ang nakuha dito, 1 foot, more than 1 foot is yung coin. Ito yan. Green na siya. Ito yung tinatawag natin na American coin. Then sa ginamit nila sa Pilipinas 1937 to 1945. So pasok pa siya sa panahon ng mga Hapon dito. Sa kabila hindi na masyado mga klaro. Pero parang ano siya, 20 cents na American coin. Yan. Na-post ko na to sa Facebook. Yan siya. Mga uling pa. Ay, yung hati na bagul. Bato. Oo. Oh, yung hati na ba to? Cutting stone. Oh, so ito siya. Okay? So old coin talaga. So baka magtanong kayo na sa Americans yan. Talaga sa Americans to. Tandaan natin sa history na una yung Spanish or mga Kastila. Then American, mga Americans. Okay, panahon ni President Emilio Aguinaldo. Diyan na may mga Amerikano na yon. Then after that, ang mga Japanese na naman. So kaya may mga items din na mga property ng Americans na nasali sa treasure ng Japanese. Okay? So kaya nasali ito sa paglibing, sa pagbaon. Ibig sabihin, nakuha siya sa center ng dig site. Isa siyang hidden trail marker. Agila. So, hindi masyadong malalim kasi ibon eh. Wala namang ibon na titira sa ilalim ng tubig. Ganaanan na siya, galupad-lupad. Okay? Keep natin itong lucky coin sa ating friend dito. Congratulations. Ang uling pa. Okay. Hati na Ito stone. pa ang mga uling. Cutting. Pag hukay, medyo malambot to ang lupa. So, backfill talaga siya. Ito yung mga uling. Yan. Uling talaga, yan. Okay? Hanggang 3 feet, puro uling. Na 3 feet na to eh. Yan o, malaking uling. Klaro lang uling. Yan. Mga uling yan. Pinundok lang iba, andyan sa lupa. So, hindi siya, yung carbon na lupa. Uling talaga. Okay? Yan. Okay? Then, itong bato na to, very simple hidden marker. Pero, cutted siya, ganun. Okay? Mayroon siyang sukat, pakisukat. Mayroon siyang sukat na 7 inches. Ayan o. Putol talaga siya. Okay. Paghukay ng friend natin, Doon na sa dito. after nakuha ni Red Phantom ang ayan ng kuwen dito, ito lang sumunod. Itong isa, sir, dito no? Isa dito isa. Oo. Dito yan, sa kabila, di mo daw dito. Kanto. Dito. Diyan ang isa. Diyan. Ang isa, sa dulo. Okay? So, ayan. Pag ganun siya, naka-align. Ganun ang sitwasyon niya. So, mga 1 foot. Doon ang isang bato, dito ang isang bato. Pero pag makuha mo na siya, okay, pag-ikuha mo na siya do. I-attach mo siya, yan. Isa siya. So, broken, kinakating lang. Cutted stone. Yan. Talagang 0-0 yan. Malak siya. Yan. So, yan ang pinaka-sikrito. Pag tamaan mo ang saktong dig site, may mga marker yan na kailangan makita. Na makita talaga. Then pag ganyan, hindi lang itapon. Pundukin lahat ng mga marker. Huwag itapon. Kasi basis natin yan ang sukat. Then, trail para sa ilalim. Lalo na pag mga delikado sa ilalim, may pahiwatig yan. Tinatawag natin warning signs. Okay, so yan buddies. Ito. Mga uling. So ito na 3 feet na siya. So ganito ang framing. Dapat 5x5 pag starting para safety ang operasyon. Kasi pag liitan natin, delikado yan. Ang digger, walang masibugan. So dapat 5x5 para preparasyon sa lahat ng safety precautions. Okay, ayan. So, klaro-klaro. So, pasalamat kami sa tropa natin dito sa makilala.
si Sir Nyong Treasure. Then Black Phantom, thank you sa pag-arrange ng schedule. Sa mga kaibigan ko dito kasama si Big Phantom saka si Black Shadow. Ano pa? Parang butas na hapon. Okay. So yun lang pinapakita namin ang dalawang dig site. Actually, marami na dito. May mga marker na kami na inilagay para hindi mawala. So, ang operation, sikreto na yan. Ulitin ko, pakita lang namin remapping. Ang mga proseso sa pag-remap, sa pag-tisdig. Pero ang operation, sikreto na talaga. Confidential na yan. No? What you see, what you hear, leave it there. Just for the team, ang tinatawag natin na operation, lalo na pag retrieval, dapat mag-ingat masyado kasi maraming tao ngayon na loko-loko, no? So dapat manatiling sikreto, kahit na sikreto pa rin. Huwag magingay. Okay, so thank you for watching, buddies, and hopefully may natutunan kayo. Then salamat sa lahat ng mga tropa natin. Then marami pa tayong schedule na magpapatulong din sa pag-remap. Prepare na lang, just contact Gavin Rosdell sa Facebook. May number yan sa account ko para ma-arrange ang lahat. Once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then, Bansay! Bansay.